Republic Act Number 8371, also known as the Indigenous People Rights. What is Republic Act Number 8371? RA 8371, the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 or IPRA. It is composed of 84 sections, passed and approved on October 29, 1997, implemented to recognize, protect, and promote the rights of indigenous cultural communities or indigenous people. RA 8371 o ang The Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 o IPRA ay isang batas sa Pilipinas na may layuning kilalanin, protektahan at itaguyod ang mga karapatan ng mga katutubo. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay ang responsable sa pangangalaga ng mga pangangailangan ng mga katutubong tao, kasama din dito ang edukasyon at iba pang serbisyong kinakailangan. Ang IPRA ay nagtatakda ng mga hakbang upang tiyakin na ang mga katutubong kabataan ay makatatanggap ng sapat na suporta sa edukasyon at sila rin ay responsable sa pagbibigay ng scholarship o financial assistance at pagpapabuti ng kanilang mga paaralan. Ang iba pang serbisyong kanilang inihahatid ay ang pagpapatayo ng mga health centers, livelihood programs, and other services na pwedeng makatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Here are some terms that you will encounter in RA 8371. Indigenous cultural communities or indigenous people refers to a group of people who share the common bands of language, customs, traditions, and other distinctive cultural traits. They are considered to be the first inhabitants of their territory. Ang indigenous cultural communities o indigenous people ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na nagbabahagi ng parehong wika, kaugalian, tradisyon at iba pang kultura. Sila ay tinuturing na mga unang naninirahan sa kanilang teritoryo. Sa pamamagitan ng kanilang wika, sila ay nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. Next term is ancestral domains or lands. This refers to the lands or territory that occupied or owned by indigenous people or through their ancestors. The ancestral lands include forest, pasture, residential, agricultural, residential lots, rice terraces, and other lands. Sa madaling salita, ito ay pagmamay-ari ng mga katutubong tao o sa pamamagitan ng kanilang mga ninuno. Halimbawa, kagubatan, rice terraces at iba pang lupaing ipinamana sa kanila. Certificate of Ancestral Domain or Ancestral Land Title. This is to formally recognize the said territory of the indigenous people. Ito ay isang opisyal na dokumento na nagpapatibay na ang nasabing teritoryo o lupain ay pagmamay-ari ng katutubong tao. Layunin nito na opisyal na kilalanin ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang ancestral domains. National Commission on Indigenous People or NCIP. This refers to the office who are obligated and responsible for the formulation and implementation of policies, plans, and programs for the indigenous people. They are also responsible to recognize, protect, and preserve the rights of indigenous people. Ito ay isang tanggapan na responsable na ipatupad ang mga patakaran, plano at mga programa para sa mga katutubo. Responsable din sila sa pagkilala, pagprotekta at pagpreserba ng mga karapatan ng mga katutubo. Layunin ng ahensyang ito na mapanatili ang integridad ng ancestral domain kasabay ng pagtutok sa kanilang pangangailangan para sa pag-unlad at proteksyon sa anumang uri ng diskriminasyon o pang-aapi. Ancestral lands or domains owned by IP should not be sold, disposed, or destroyed. This also includes the natural resources to sustain and maintain the environment. Ang ancestral lands or domains ng mga katutubo ay hindi dapat ibenta, alisin, o sirain. Kasama rin dito ang likas na yaman na nagtataguyod at nagpapanatili ng kalikasan na sumusuporta sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Ano ang nilalaman ng Chapter 3, Section 7, Letter B? Chapter 3, Section 7, Letter B states that the indigenous people are entitled to use and manage the natural resources for the future generations of their communities. Ang mga katutubo ay may karapatan na gamitin at pangasiwaan ang likas yaman para sa mga susunod pang mga henerasyon. May karapatan silang magamit at pamahalaan ang mga natural na yaman upang mapanatili ang kalusugan at kabuhayan ng kanilang komunidad. Ano naman ang nilalaman ng Chapter 3, Section 10? Chapter 3, Section 10 states that the government shall take measures to prevent the non-ICCs, IPs to take advantage on their ancestral domains. The state shall also support and strengthen the rights of ICCs or IPs to use their own common accepted justice systems and conflict resolution. Ang pamahalaan ay dapat kumilos para maiwasan ang mga hindi miyembro ng indigenous cultural communities at mga katutubong tao na gamitin ang kanilang ancestral domains para sa kanilang sariling kapakanan. Nagpapakita din ito ng pangangalaga ng batas sa integridad at karapatan ng mga ICCs at IPs na magkaroon ng kapangyarihan para sa pagpapatakbo at pagpapasya sa kanilang mga ancestral domain. The indigenous people shall freely enjoy their rights to engage in decision-making in terms of all levels that may affect their rights and lives. Ang mga katutubo ay malayang magamit ang kanilang mga karapatan sa pagsasagawa ng desisyon sa lahat ng antas na maaaring makaapekto sa kanilang mga karapatan at buhay. The indigenous people and their community should not also be relocated without their free and prior informed consent. It should be done if the indigenous people are informed ahead before the relocation. Ang mga IPs ay hindi dapat i-relocate na walang pahintulot. Dapat itong gawin kapag ang mga katutubo ay informed bago sila lumipat. Sa pamamagitan nito, nasisiguro na pinapayagan ng mga katutubo ang anumang paglipat na magaganap. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang kanilang mga karapatan at dignidad bilang mga katutubong mamamayan. Person whose force and relocate them will be fully compensated for any results of injury or loss. Ang mga taong persahang magre-relocate sa kanila ay kailangan magbayad ng tama. Indigenous people have the right to return to their land if ever there are circumstances of the location, therefore their land should be back from theirs in a safety manner. Kung may mga nangyaring hindi maganda sa lokasyon ng kanilang pinaglipatan, maaari silang bumalik sa kanilang lupa. Dapat itong ibalik sa kanila ng maayos at ligtas ang kanilang mga lupain. Any person who violates the law will be imprisoned of at least 9 months to 12 years and a fine minimum of 100,000 pesos and a maximum of 500,000 pesos. Ang sinumang lalabag sa batas na ito ay mapaparusahan ng hindi bababa sa 9 na buwan at hindi hihigit sa 12 taon na pagkakakulong. At may multa din ito na nagkakahalaga ng 100,000 hanggang 500,000 piso. If the offender is a juridical person, president, manager, head officer, it results for cancellation of license. Kung ang lumabag ay isa sa mga opisyal ng batas, ito ay nangangahulugang maaaring bawiin ng gobyerno ang lisensya ng naturang juridical person. Ang hakbang na ito ay isang seryosong parusa na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga katutubo at pangalagaan ang kanilang lupaing ninuno laban sa anumang paglabag sa batas. I am Razel May Peñaflor, your discussant about RA 8371 and its content.